Diyan nagsisimula yung Isang dokumentaryo patungkol sa karanasan at suliranin ng mga guro, estudyante at mga magulang sa mundo ng edukasyon. Ang edukasyon ay pundasyon ng kinabukasan ng mga tao. Sa dokumentaryong ito, ating maririnig ang boses ng isang guro, isang estudyante, isang magulang, tungkol sa kanilang kinakaharap na suliranin patungkol sa edukasyon. Unahin natin pakinggan ang pananaw ng isang guro, isang taong humuhubog sa kinabukasan ng kabataan. Unang katanungan, ano ang iyong karanasan bilang guro? Aking karanasan bilang guro is nakikita ko yung pagbabago ng mga bata, paano sila natututo, paano sila nahihirapan, ano yung mga rants nila, ano yung mga problema nila sa buhay. Hindi lamang sa pagiging guro ay nagtuturo lang. Andoon na yung mga problema ng bata, kailangan mong solve, mga hinanaing nila na kailangan mong alamin at solusyonan. Maraming karanasan o maraming pwedeng maranasan bilang isang guro, pero in general, ito yung aking nararanasan. Ngayon naman pakinggan natin ang tinig ng isang mag-aral na araw-araw humaharap sa hamon ng pagkatotoo. Paano mo hinaharap ang mga problema sa school? Kapag sobrang daming activities, parang nagpapahinga muna ako kung hindi ko talaga kaya. Kung ano dapat unahin, yun ang inuuna ko kaysa problemahin pa yung confidence ko. Kasi dati kasi nung high school ako, kahit pagpunta ko ng harapan, nahiya talaga ako. Pero ngayon senior na ako, parang sumasali na rin ako sa mga activities na dati parang hindi ko maisip na sasalihan ko kasi nahihiya talaga. Ngayon naman, hindi lamang ang guro at mag-aaral ang bahagi ng edukasyon, kundi pati na rin ang mga magulang na nagsisilbing unang guro sa tahanan. Narito na po ang kauli-ulihang tatanungin. Ante, nahihirapan po ba kayo sa gastusin sa pag-aaral ng inyong anak? Paano ninyo ito nalalampasan? Oo naman, mahirap po talaga. Minsan, ang gastusin sa pag-aaral ng mga anak, lalo na kung sabay-sabay ang bayarin tulad ng tuition, project, baon, pamasahe, pagkain araw-araw. May pagkakataon na kinakapos kami, pero ginagawan po namin ng paraan ng kanilang tatay sa pangailangan ng aming anak.
nalalampasan din naman kahit papano ito sa pamagitan ng maayos na pagbabudget ng pera at pag-uusapan ng namin mag-asawa tungkol sa mga gastusin nila sa kanilang pag-aaral. Kung minsan naghahanap din kami ng dagdag na pagkakakitaan tulad ng tindahan, ng online selling, ganon. Umaasahan ng tulong sa scholarship mula sa edukasyon ng assistant mula sa pag-aaral ng gobyerno, ganon. Tinuturuan din namin ng aming anak na magtipid at unawain kami ng tatay nila. Batay sa kanilang mga sagot, malinaw na ang edukasyon ay hindi lamang responsibilidad ng isang sektor. Ang guro ay patuloy na nagtuturo sa kabila ng kakulangan sa kagamitan. Ang mag-aaral ay patuloy na nangangarap sa kabila ng buhay. At mga magulang ay patuloy na nagsasakripisyo upang masuportahan ang kinabukasan ng kanilang anak. Ipinapakita nito ang edukasyon ay isang kolektibong laban kung saan ang bawat isa ay may mahalagang papel.